Magandang araw mga katukaan. So nandito po ngayon tayo sa farm na naman ng isa nating mga Champions of Excellence, legendary breeders, kumbaga nagpakilala sa kanila sa industriya ng napakatagal na panahon. At ipapakilala naman sa atin ni Sir Ervin Aguirre yung kanila pang mga sikat na linyada dito sa JJ & Sons Game Farm. Araw mga katukaan, so kasama ngayon naman natin ang magpapakilala sa atin ng mga signature bloodlines pa ng JJ & Sons Game Farm. Walang iba kundi si Sir Ervin Aguirre. Sir Ervin, good morning. Bati ka muna. Morning, Sir John. Morning, mga katukaan. Welcome po dito sa JJ & Sons Game Farm, dito po sa Barangay Lunao, Bago City, Negros Occidental. So, Sir Ervin, nung mga nakaraang episode, pinakilala naman ni Sir J-Boy yung Lemon Guapo at yung Yellow-Legged Hatch ng JJ & Sons Game Farm. Ngayon naman po mga katukaan, ipapakilala sa atin ni Sir Ervin yung side B o yung isa pang kilala, okay, na famous bloodline ng kanilang farm, which is nga yung Duke Halsey Grays. Sir Ervin, gaano na ba katagal itong Duke Halsey sa farm natin? Sir John, actually matagal na po. Yung unang breeding material na Duke Halsey Gray, galing po yan sa former mayor na si the late Mayor Nonoy Luisa Landoni, na kinoconsider po yon ni Daddy ni Mayor Juancho as yung mentor na when it comes to game fowl. So kami fortunate enough na nung 1970s, yung pag-acquire ng Duke Halsey na Grays, nandito pa rin po sa farm. So more or less nasa 50 years na rin po na nandito sa farm namin yung famous Talisayan. Mga katukaan, ito po yung famous Duke Halsey Gray dito po sa JJ & Sons Game Farm. Sir Ervin, pakita mo or explain mo naman sa ating mga katukaan yung body conformation na nagustuhan mo dito sa mga grays natin. Well, yung Duke Halsey Gray natin is ma-pecho po siya, and then yung ano naman po niya is it's a medium station. And then yung characteristic naman po is it's a light feathered fowl, and then green-legged, or may lumalabas din po na blue but it's a dark-legged na fowl. And then straight comb po. Lumalabas sa amin straight comb. Saan po naging successful naman itong mga Duke Halseys dito sa farm na? Yung mga crosses na naging naging favorite nyo gamitin pagdating sa mga laban. Meron tayong mga Democrat Hatch, kinocross yun with the Duke Halsey Gray. Mga Clarets po, mga Kelsos, mga Roundheads, pati Yellow-Legged Hatch pala. So yun yung mga crosses na para sa amin, maganda yung naging performance po pag kinos yung Duke Halsey Gray. Plus yung lagi natin nga nababanggit ng Sir Ervin na itong mga bloodlines na to, yung mga cutting bloodlines na ito, ay natutulungan nilang ma-improve yung cutting abilities, gameness, and power ng mga ibang bloodlines na naglalak dun sa category na yun. Yes, Sir John. Ganun po, sir. Actually, yung mga, for example, the likes of mga Clarets, nabibigyan po ng characteristics ng fighting style ng mga Grays natin. Nagbibigay po ng additional gameness, power, at saka cutting ability, and then yun, palaging angat po yung mga Grays natin pag kinocross din po sa other bloodlines. Yung mga Duke Halsey Grays po natin ay pwede po siyang ilaban sa stags, bull stags, or kahit cocks. Mas ma-appreciate mo yung power ng Duke Halsey Gray pag nagiging cock na po siya. But pwede po siyang gamitin stags hanggang cocks. Winning percentage, that depends din po sa kung saan nako-cross na mga bloodlines, pero dito for me it's a dependable po na bloodline. Ayan mga katukaan, narinig natin galing mismo kay Sir Ervin kung ano ba yung makeup nitong Duke Halsey Grays at kung saan maganda ito. Ngayon naman po mga katukaan, ipapakilala sa atin ni Sir Ervin yung side B o yung isa pang kilala, okay, na famous bloodline ng kanilang farm, which is nga yung Lemon 84. Magandang araw mga katukaan. Ito po yung isang Lemon 84 po na game fowl na isa po sa kinoconsider namin as base bloodlines po dito sa JJ & Sons Game Farm.
Okay. Mga katuka, no? Mapalad tayo, makikilala natin itong isa sa mga old bloodlines ng JJ & Sons Game Farm. Sir Ervin, kwentuhan mo naman kami ng konting history nitong Lemon 84. Sir John, katulad po ng Ducal si Gray, yung Lemon 84 po, galing din po kay Mayor, yung former Mayor, yung late Mayor Nonoy Luisa Landoni. A few years after na nakuha namin yung Ducal si Gray, nadagdag po sa aming farm yung Lemon 84 po. Yung Lemon 84 po namin, it's a red po na game fowl, and then dark-legged po siya, and then yung parang naman po 70% pico, may 30% po na straight comb. So yung Lemon 84, Sir John, yung nagustuhan ko po dito is may cutting ability siya, gameness, and then mas aggressive siya kasi mas more on the hatch side yung Lemon 84 natin. That's why darker po yung a bit yung feathering, and then dark leg, mas more on the hatch side po siya. Yung history po, which was a three-way cross among a hatch, butcher at chocolate. So heightened aggressiveness yung Lemon 84 po natin. Okay, Sir Ervin, no? Ito bang mga to compare dun sa mga Lemon Guapo? Dahil nga nakita natin mga dark-legged Saan yung mataas yung winning percentage ng mga crosses po natin dito sa farm nito? Dito, Sir John, maganda po yung naging cross namin with a yellow-legged hatch. So, meron po kaming special na yung cross na yan, Ervin, bago tayo magtapos, baka may gusto kayong batiin or pasalamatan ng mga kasabong natin na na-miss yung JJ & Sons Game Farm. Yun mga katukaan, so papasalamat ako sa sa mga nanonood ng tukaan, and then papasalamat din po ako sa kila Sir Yulo and then sila Doc Ayong sa suporta po sa JJ & Sons Game Farm, pati po kila Miss M, of course si Sir John Idol sa pagpunta dito, sa pag-suporta din ulit sa JJ & Sons Game Farm, and then sa buong buong company po ng Excellence, pati po sa Pit Games and sa tukaan.